Hi guys. Hello, hello. Hello, good evening. Naririnig ba ako? Good evening, good Sound evening. rinig, Hi, Sir rinig. Eman. Hi, Sir Hello, Ed. hello po. Hi, Hi, hello Ma'am everyone. Suzette. Welcome back. Hello. Thank you. Yeah, I'm Hello, sorry. good evening. We Yan. just had some hospitalization here. So but we're out of it now. So I'm back. Yes, let's go. Mm-hmm. All How right. was the opening? It was great. Daming Mm, tao. yeah. Yan, it's all right. So yun si Sir John Ricks, si Jefferson. Yan. So hello, hello. Yung Ruby. Sino si 92652? Sino ka man? Pagdala mo yung baso. Uh, Right, so didiscuss ko ngayon is yung about Forex. So sino dito yung may idea na sa Forex bukod dun sa mga kasama na namin? Meron ba dito? Ayan. Kita ba yung slides ko? Pasensya na sa boses ko, sigawan kasi kami kahapon wala ng boses. kitang-kita po, sir. Kita, alright. Ayun, so grabe yung ano ko. Wasak yung lalamunan namin pare-pareho. Mm. Alright, so siguro bilisan lang naman natin to para magka-idea ang lahat, no? So, since video, so nag-sound check naman ako. I think nagkakarinigan naman tayo ng maayos. So, pakilala muna ako sa mga hindi pa po ako kilala. Okay, so 4 years na po ako sa Forex and crypto trading. So, medyo bago lang kung isipin, no? So, nag-start po kami pandemic 2020 because kailangan natin na kumita ng pera. Ganun lang kasimple. And then, isa sa easiest way to earn money kapag nasa bahay ka lang is through trading talaga. So literal na wala ka kasing kailangang ibentang produkto, hindi mo kailangan lumabas, hindi mo kailangan magpa-ship. So malaking bagay siya. Okay? So yun yung nakita namin na way para at least pantapal dun sa mga bills that time. Kasi lahat naman tayo siguro, no, yung bills natin dire-diretso, pero yun nga, hindi tayo makapag-transact ng business sa labas. So very challenging. So yun yung nakita naming way para kumita or mag-start ng kumita rin. Kumbaga, additional income, kumbaga. Ayan, so 5 years na rin ako. Sorry, pumipiyok-piyok pa. Di ba? So 5 years na rin ako na public speaker. Okay, so nag-aral tayo, nag-attend ng mga trainings and so on. So 11 years na ako sa mundo ng business. So graduate po ako electronics engineering, pero hindi ko na siya nagamit. Kasi mukha ko po akong pera. Ayan, so yun yung lagi tinatanong sa akin, sir, bakit hindi mo na pinractice yung profession, something like that. So, one of the reasons talaga is because mukha talaga akong pera and marami kasing kayang ibigay yung pagnenegosyo na hindi kayang ibigay ng pagiging empleyado. Siguro most of us naman is aware doon, 'di ba po, sa idea. So, I earned my first million po 26 years old. So, bata pa ako nung that time. So, 34 na po ako. So, that was 8 years ago. Hindi naman yun ang tawag dito, hindi lang yun yung goal, eh. Ang goal talaga is kumita din yung mga tao na nakasama sa pagbe-business. And up to now, yung mga nakakasama ko po sa forex trading is ngayon kumikita na rin sila through trading itself and through sa affiliate marketing na ginagawa natin. So back in February 2021, nasunog yung account ko. So isa lang 'to dun sa mga accounts na nasunog, so marami sila actually. So that time kasi wala rin kaming idea sa trading pero gusto namin kumita and the fastest way for you to earn money is gumamit ka ng mga bot or expert advisor. Ito kasi is ikakabit mo lang yung account mo tapos hayaan mo na siya, so pwede na siya kumita. Okay, so akala namin gano'n lang din kadali. Kasi nga wala nga kaming idea. So mismong mga support and resistance wala kaming idea dun. So hindi namin siya alam. So tinry namin before yung itong EA na 'to. So, ano 'yan, tinry namin for a week, tapos akala namin okey, kasi okey siya, eh. Hindi nga lang ata 1 week 'yun, parang 2 weeks ata 'yun. So, tinry namin siya for 2 weeks na nasa demo account siya, hanggang sa saka namin siya ni-run sa real account. So, nung nasa real account na siya, do'n na siya nasunog. Nakakatuwa, ano?
So, nung nasa demo, okay naman. Nung nasa real account, nasunog siya. So, hindi naman yung EA or yung bot yung may problema. So, ang nangyari is talagang hindi namin naiintindihan na may mga bagay pala na nagpapaapekto sa market. Na ilan doon sa mga bagay na yun is i-discuss ko rin dito sa video na to. So, nung nangyari to, ito na rin yung nag-urge sa akin or nagbigay ng malaking dahilan kung bakit kailangan ko aralin yung trading. Kasi mahirap pag inasa mo lang sa bot, 'di ba? Kasi hindi mo kontrolado 'yan. Tapos wala siyang emosyon, 'di ba? So maganda 'yon, at the same time hindi rin maganda. So dalawang bagay din siya. So ang nangyayari nun kasi is susunod lang siya dun sa pinaka-program or algorithm niya. So kung wala ng pera, edi sunog, ganun lang kabilis 'yun, 'di ba? So umabot ng more or less yung talo namin nun ng mga kalahating milyon din that time. So, madali na lang sabihin ngayon kasi siyempre tapos na siya, eh. Pero that time napakasakit nun kasi siyempre 500,000 ta's pandemic nangyari sa'yo, 'di ba? Saan mo huhugutin ulit yung pera? So, ito lang naman ang difference, sabi nga natin, ito yung kadalasan na difference ng successful sa unsuccessful people is how you handle failures. So, unsuccessful people sinasaksak sa utak yung failure, 'no? So, tayo ng mga successful na tao, kadalasan ang ginagawa nating stepping stone. Every time na nagfe-fail kasi tayo, ibig sabihin nun, we are doing something that is new to us. Kumbaga bago siya. So kaya ka nahihirapan, kaya ka nagiging, kaya ka nakakaranas ng sunog or talo, it's because bago siya. So kailangan mo lang hanapin yung reason or yung lesson behind it, ta's gawin mo siyang stepping stone para at least mas malayo yung marating natin sa buhay natin. Okay po? So yun lang din ginawa ko, 'no? Mahirap man tanggapin, but yes, tinanggap mo siya tapos hinanap mo yung lesson hanggang sa kahit papaano is natututo ka na dahan-dahan. So ngayon siyempre malayo na po yun, that was 4 years ago. And then ngayon kahit papaano may resulta na tayo. So nagma-manage na rin po ako ng funded trading account na may $100,000 na fund, okay? So, ang nangyari nga lang dito is naiwanan siya ng trade kasi bawal po kasi mag-iwan ng trade ng weekend. So, na-breach din 'tong account na 'to. Pero okay lang, at least kumbaga naipasa, okay? So, pinapasa po kasi 'to, yung mga challenge na ito. Okay, so next natin is sa crypto, 'yan. So, nag-trade din ako ng crypto 2022. So, umabot din po ng 1.4 million yung kinita doon sa crypto. Okay, so nagte-trade tayo ng Ethereum, ayan, Ethereum. Ito futures po ito. Ayan, makikita niyo futures siya. So, ang futures, dalawa yung way para kumita. One is through buy or yung pataas or long ang tawag pag crypto. Tapos pag pababa naman, sell or short po. So, dalawa yung way para kumita po sa futures ng trading. So, bakit ko pinakita yung futures? Kasi ito po yung pinakakamukang-kamuka po ng Forex. The difference is, crypto pairs yung tinitrade natin. Katulad yan yung Ethereum, yan. Bitcoin, for example. So, pairs po sila, no? So, crypto pairs yung tinitrade natin. Okay, so ngayon po, sa trading, nabago na po yung masasabi natin yung lifestyle. Ibig sabihin, pag nalaman mo kasi ang trading, ginagawa mo na siya, so kahit nasaan ka, pwede ka mag-trade. Ito nga, nasa car wash, tapos nag-send ng, nakita ko sa scanner na ginagamit po namin na tool kay Economy. So, kinasa ko lang siya, ito yung trade, tapos kumita siya. Ayan. So kahit nasaan ka, pwede ka kumita talaga. Yun ang kagandahan. And pag na-develop mo na kasi yung skills mo in trading, yung pinaka-fundamentals and yung core na skill na kailangan mong matutunan dito, kahit maliit yung fund mo, for example, $111 lang, pwede ka kumita ng as much as $27 or kahit mas malaki pa. Hindi kailangan na malaki yung kapital. Okay? So pwede kang kumita talaga kahit maliit lang yung kapital mo. Okay, so ito yung nangyari, 'no, minsan nagagawa natin kumita ng $100 sa isang trade lang. And so ito yung trade natin. That was, May 9, May 9 ba 'to? Yeah, May 9. Yan. So, tapos ito yung naging withdrawals ko, 'no. So actually 6 weeks na, tuloy-tuloy nag-a-average ng around $400. So kumikita tayo around $400 per week. Kahit busy, 'no. So kasi ngayon ang focus ko na is magturo ng about trading. So hindi na ako masyado din nakakapag-chart, hindi na ako nakakapagbantay ng trade kasi yun yung challenging na part, sa trading, eh. So ngayon nag-a-average na ako mga $400 per week. So nangyari na siya ng tuloy-tuloy ng nasa 6 weeks na. Okay, so 6 weeks na hindi ako nagbabantay masyado ng chart. Okay, so ginagamit ko lang yung tools na
nandito kay economy. Okay, so yan yung withdrawan. So ibig sabihin in 4 weeks po in total, ito yung before pa, hindi ko na na-post yung 6 weeks kasi. So nasa 82,000 pesos po ito. So yung pinaka-latest po na withdrawal nasa profile ko po sa Facebook. Makikita niyo nasa pin post siya. Alright, so next natin, nakakapag-travel isa sa pinaka-importante. Kasi pag hawak mo yung may pera ka, okay? So kahit papaano meron ka ng oras niyan. So bakit ko sinabing kahit papaano, no? Kasi let's say kapagka katulad nito nag-travel po, siyempre hindi ka makakapagbantay ng chart niyan, 'di ba? So kaya kahit papaano lang siya, 'di ba? So yung kita hindi pa ganoong dire-diretso kasi nga nagte-trade ka pa rin, 'di ba po? Ayan. So hindi pa siya yung matatawag ko na yes, may time freedom pero hindi pa siya yung totally na parang passive income na yung style niya, hindi pa. Kasi nagte-trade ka eh. Ayan. So, nakapagyate sa Boracay and so on. So, lagi ko pong kasama sa travel si Coach Edsel. Ayan. Ayan. Di na po kami nagkahiwalay niyan eh. Ayan. Hanggang sa kawa kanina, kung nakita nyo, yung eto, hanggang yung kawa namin dalawa, magkatabi din, di ba? Ang galing. Ayan. Sa Balesin, na travel, ayan. And syempre, nakapag-travel din with family. Kasi yun yung pinaka-importante. 'Di ba? Sa mga nandito na nasa ibang bansa, alam ko isa yun sa mga bagay na talagang gusto natin ma-achieve, 'di ba? Yung makasama natin family natin, we spend time with them. Kasi yung time natin sa mundo, alam naman natin na hindi siya gano'n katagal, tama? So after some time, magugulat ka na lang 10 years na pala yung nagdaan, 'di ba? Tapos hindi mo man lang nakasama yung family mo, hindi mo na-enjoy, something like that. Oh, so yun yung mga ayaw natin na mangyari. Okay, so ano nga ba yung forex? Paspasan lang natin yung idea. So palitan lang naman siya ng national currencies. Okay, kung may mga naririnig kayo na nagki-crypto trades and so on, okay? So mas matanda po yung forex trading doon. Okay? So kung tibay at tatag lang din naman, mas matatag po ang forex trading, 'di ba? Kasi whatever happens sa crypto, 'di ba? Sabi nga natin, at some point in time, hindi natin alam kung talaga bang mag-i-stay siya. Sabi nila, it's here to stay, yes. Pero hindi natin alam kung talagang gano'n yung possible na mangyari. Number one, because ayaw ng bangko ng crypto. 'Di ba? Kasi hindi na nila namo-monitor yung mga transactions. And ayaw ng bangko 'yun, 'di ba? Kasi siyempre, gusto nila dumadaan sa kanila. Para na-cha-charge nila, nagkakaroon ng fees and so on. Alright, so kaya maganda rin i-trade talaga yung forex. Even si LJ5 yung kasama namin kahapon, sabi niya, ang forex talaga is for the big boys, sabi niya nga. So ito talaga yun, okay? So ang forex trading nag-exist na siya napakatagal na panahon na. Parang 'pag ginugol mo lalabas mga 50 years or 40 years, mahigit na po na na nagta-transact. Okay, so this is the world's largest and the most liquid na asset market. Ibig sabihin liquid po, basa po siya. Hindi, joke lang. Umuulan kasi sa Pilipinas, no? Liquid, ibig sabihin cash. Okay, cash flow po ang pinag-uusapan natin dito. Hindi siya in form of a property or anything na kailangan pa i-liquidate para maging pera. So, cash na siya agad. So, nag-ooperate siya ng 24 hours a day for 5 days in a week. Okay? So, wala po tayong weekends ng forex. Pero crypto, kung gusto mo mag-trade, meron. Okay? So, pwede tayong mag-trade din ng crypto kung gusto mo. So, ang trading volume po ng forex as of now is nasa around $6.6 trillion na po. So, napakalaki nito. 'Di ba? Parang ganyan, 6 ganyan. 6 ilan na 'to? Ayan, ito million, ito billion, tapos ito yung trillion. Tama? Next niya yan, zillion na eh. So, ito yung $6.6 trillion yung itsura. Okay, so para mas maintindihan natin, edi multiply natin sa 58. Ayan. So, pag multiply mo sa 58 yan, ibig sabihin magiging peso na siya. So, hindi na siya magkakasya lalo sa calculator. Ito nga, ang hirap na i-type sa calculator nito eh. So, anong point ko? Ibig sabihin, napakalaki nung amount na gumugulong sa mundo ng forex talaga. Nasabi nga natin, makakurot lang tayo or makakuha ka lang ng kahit kuko lang, 'di ba? So, napakalaki ng potential na kitain. So, ito yung mga nagte-trade na tao, no, sa forex sa Pilipinas. So, andiyan siyempre yung mga may-ari ng kumpanya. So, kadalasan talaga nauuna yung may pera. Mainly because para aralin mo yung forex, it's a high-paying skill. Ibig sabihin, you need to pay din to learn. So, kadalasan yung bayad po para matuto ng forex, lalo sa Pilipinas, ay mahal talaga siya. Mamaya papakita ko sa inyo yung example. And most of the people na kayang maka-afford nun is, syempre, yung mga may-ari ng businesses.
yung mga malalaking kumpanya like SM, Ayala, San Miguel, and so on. So sila yung may kakayahan. Sa mga empleyado, ngayon may mga nagte-trade na rin na empleyado kasi nga kailangan natin ng additional na income. Gano'n lang naman kasimple yun. Frontliners, mga police, ganyan, nurses, doctors, OFW. Ayan, so ako mismo personally, ang dami ko pong OFW na students or student traders. Meron sa UK, merong Canada, merong ano pa ba? Merong Hong Kong, merong Taiwan, merong kung maalala iba. Nakalimutan ko na kung nasaan sila. Basta marami po UK area yan. Yung mga ibang kinakausap ko sa UK madami. So, nagte-trade sila doon. Ayan, so nag-uusap kami kadalasan 2 AM Philippine time. So, saka ko lang sila natuturuan. So, doon lang nag-uumpisa yung pinaka-training namin, mga ganun. So, ako lang nag-a-adjust po, no? Kasi full-time ko naman na ginagawa po 'tong business na 'to, eh. So, seaman, ayan, housewives or mga full-time mom, ayan, meron din tayo dito. Mga professionals, retired individuals, Filipino, Chinese, pandemic-affected individual. So, sabi ko nga, forex trading is the new normal. Mainly because whatever happens sa mundo, knock on wood, magkaroon man ng pandemic ulit, di tayo makalabas ulit pare-pareho. Yung forex trading, pwede kang kumita pa rin. Andiyan pa din siya, hindi siya mawawala. Actually, nung nag-pandemic nga, isa ito sa naging busy, no? Si forex trading, saka yung crypto trading. Yan yung pinakapumutok nung time na yun. Kasi that time, di ba, yung mga restaurants, nagsasara sila, yung mga salon, barbershop. Kasi nga, wala namang foot traffic. Ibig sabihin, walang tao na naglalakad papunta ron sa office. Ay, office tuloy, dun sa mga stores, ganyan. So, ito yung possible na pwedeng kitain, no? Sample po ito, ha? Sample. Sample ng possible na kitain sa loob ng 5 taon to nakalagay dito. So, for example, meron tayong fund na $100. Tapos, pag kumita tayo, let's say 10%, 10% per month po ito. So, kada buwan, ang ginugol mo lang na profit is 10% only. So, kaya nga worst din nakalagay dito. Kasi possible, baka mas malaki pa yung pwede mong kitain dyan. So, ibig sabihin, kung kukuhain mo 10% niyan, kumita ka ng $10. Ganun lang kasimple yan. So, after that, stop ka na. Parang ganun yung idea nito. So, halimbawa, kinita mo na siya ng kahit isang araw lang kinita mo siya or 2 araw lang kinita mo siya. So, yun yung ano niya, yun yung anong tawag dito, yun yung kinita mo sa isang buwan. Parang ganun, stop ka na, okay na yun. Parang ganun. Yun. Oh, Yan. So, yun siya, no? So, ito yung possible na kitain. Let's say, first month mo, yung 100 is naging 110. And then, sa second month mo, dagdag mo yung 10%, that's $11. So, 110 plus $11, 121, something like that. So, sa isang taon po, yung $100 mo magiging 314. Okay? So, again, hindi po ito guaranteed profit, no? Pero ito yung possible na kitain. Pag pin-apply mo yung idea na tinatawag natin na compound, no? So, iniipon mo. Ibig sabihin ng compound, sinasama nyo po yung kita doon sa capital. Ganun lang kasimple. Kaya kung mapapansin nyo, dito sa 25th month or after 2 years, yung $100, 1,000 na siya. So, nag-grow na siya ng ganun kalaki. Okay? So, 10% lang ng 10%. Hanggang sa umabot ng 5 taon yan, pwede na siya maging 1.7 million in pesos. So, yung $100 siguro sa peso yun, that's around 5,800. So, actually to yung computation nito nasa 5,600 pa lang yun. Hindi ko pa siya na-update, no? So, 5,600 pa. Alright, so next tayo. So, syempre kung doblehin natin, for example, yung capital natin, gawin natin $200, so magiging 3.4 million. Ganun lang kasimple. So, kung $300, edi magiging times 3 ng 1.7, that's 5.1 million pesos na. So, palaki siya ng palaki. Yun yung kagandahan dito, no? So, ang pinaka-challenging na part sa trading kasi is yung discipline, di ba? So, kailangan natin yun matutunan. Yung proper mindset when you are trading. Okay po? So, sa mga first time po ba dito, and didiscuss ko na rin sa inyo kung ano yung tinatawag natin ng mga candlestick. Ito. Yung akala ko dati resistor. Kasi engineering graduate nga po ako, no? Electronics engineering. Ang resistor kasi may sulat lang yun na ganyan, tapos may isa dito. So, mukha siya resistor, no? Tapos dito namin niya hinihinang ngayon. Ayan. So,
Bakit ba nagiging green? So, pag naging green po yung candle natin, ibig sabihin, nag-close po siya ng higher dun sa opening price niya. So, let's say, for example, nag-open siya ng $1 ang value nung kung ano mang tinitrade natin na to. Tapos, nag-close siya ng $2, for example. So, basta nag-close siya ng higher kung saang price siya nag-open, magiging green yung candle natin. Ganun lang kasimple. So, yung mga nakikita po natin na M1, M5, M15, for example, M30, tapos H1, yan. Ito po, itong mga to, hindi ko lang bubuin. Ang tawag po dyan is time frame. Pag sinabing time frame, ibig sabihin, yan po yung tagal bago yung gap ng opening price sa closing price. So, for example, M5 yung time frame natin dito. Pag sinabi natin M5, ibig sabihin, nag-open po siya at a certain time, tapos nag-close siya dito sa time na to. So, let's say, for example, nag-open siya ng 3:45 p.m., for example. So, mag-close po siya ng 3:50 p.m. Ganyan lang po yun. Okay? So, ibig sabihin, yun yung time frame natin. Siyempre, the higher the time frame, mas malaki yung nagiging movement or nakikita natin ng movement ng market. Pero technically, yung presyo niyan pareho lang din. Yun yung lagi nagtatanong sa akin, sir, saan ba akong time frame dapat mag-trade? Something like that. So, for example, sir, nakita ko kay Manara, ganito daw. Saan ko bang time frame siya i-execute? Ang sagot lang po doon, kahit anong time frame kasi presyo po ang pinagbabasihan natin. Hindi naman time frame. Okay po. So, yung time frame para lang sa candles yan. Para if ever na mag-a-analyze ka ng market. Okay, so sa bearish candle naman or yung kulay pula na candle, ganun lang din. So, pag mas mababa naman siya nag-close. So, nag-open siya, tapos nag-close siya ng mas mababa dun sa original. So, let's say ito yung 2, ito pa rin yung 1. So, ganun lang po kasimple, no? So, sa chart natin, kadalasan makikita natin na ang lahat ng presyo po doon pataas yun. So, for example, kung nag-start ng 1, 2, so nandito yung 3, nandito yung 4, and so on. So, pataas siya ng pataas. Never pa naman ako nakakita po ng chart na pababa, do. Wala namang ganun. Okay po. Tapos, ito yung candlestick na nagsasabi nga is, nagkukwento siya sa'yo. Okay, so meron siyang story na sinasabi sa'yo na kung ano yung nangyayari sa market. And to us, traders, for example, if you want to analyze the market, kailangan matutunan natin or malaman natin kung ano yung sinasabi niya sa atin. And one of the tools na magagamit mo or mababasa mo is yung mga candlestick talaga. So may mga kwento sila. So for example, nakakita ka na isang buong green na ganito, ibig sabihin yan yung most bullish. Sa bearish naman or yung pababa na market, ayun naman yung pinakakulay, yung kulay pula. Kasi ibig sabihin, nag-open yung price dyan, nag-close dito. Ito, ganun din. Nag-open yung price dito, nag-close naman dito. So ibig sabihin po, yun yung laki ng movement. So mas malaki yung movement ng price, syempre, mas positive yung nangyari. So dito, ang kwento naman, bumaba dito yung presyo, tapos po tinulak siya ng mga buyer. Ano ibig sabihin ng tinulak, sir? Ibig sabihin po, marami po yung volume na pumasok ng trades. For example, napakaraming buyer ng commodity na yan. For example, pinag-uusapan natin, let's say BTC. So, for example, ang taas talaga ng demand ng Bitcoin. So, tumaas yung demand niya, syempre, itutulak ng buyer yan. Ganun lang kasimple yun. Kasi maraming tao yung gusto nung asset na yun, for example. So, let's say, for example, ito naman, so bumaba dito yung presyo, tapos tinulak siya hanggang dito. Tapos ito naman, umangat dyan, tapos tinulak dyan. Diba? So, ito, nag-open siya dito, nag-close siya dito, kaya siya kulay green. Pero technically, ito lang yung pinaka-movement niya talaga. Diba? So, lit lang ng pinaka-naging gain na price niya. So, kung titingnan mo yung bias nitong candle na to, para sa akin, that is neutral. Ibig sabihin, tabla siya. Okay? So, hindi mo siya pwedeng pagbasihan na kung bullish na ba or pataas na ba yung merkado. Hindi. Kasi nga, may presence ng seller. Ito sa ibabaw. So, ang nangyari is, nung tumaas yung presyo, binenta rin. Kaya itong bumaba siya. Mas lalo naman itong katabi. Kasi itong katabi, bumaba dito yung presyo, tinulak doon. So, nangyari, open dito, close dito. Yan lang kasimple. So, ang lapit lang, no? So, dito naman, tumaas dyan, tapos bumaba. So, para sa akin, tong candle po na ito, neutral din yan. Okay? Tapos, nung kabila naman, nag-open yung price dito, nag-close yung price dito. Pero umangat siya hanggang dito po, tapos tinulak siya ng seller. So, ibig sabihin, this candle po talaga is hindi siya bullish. Kasi mas malaki nga yung, yung mitya or yung wick niya na tinulak pababa. Ibig sabihin, ang laki ng tinaas pero tinulak din. So, malakas yung pressure ng seller. So, lalo naman dito sa candle po na ito, tumaas siya dyan, tapos tinulak siya, pababa. So, layo na. Ito lang, ganyan lang siya kaliit. So, actually, itong candle na dalawa po na ito, these two candles po, belong dito yan sa bearish na talaga. Okay po? So, hindi ibig sabihin na kulay green yung candle natin is
pataas yung market natin. Titingnan din natin yung mga ibang parte ng candle like itong mga wick na 'to, ayan. So, yun yung mga titingnan natin. So, next natin is gano'n din naman sa bearish 'no, so baliktad lang. Tumaas dito, tapos tinulak dito. So, ibig sabihin parang baligtad nito 'yan, oh, 'no. So, bearish po 'yun or indication na pababa yung market. Ito naman yung pataas. So, gano'n din 'yan. Ito rin neutral, tapos ito din neutral, tapos ito rin po, parang ito siya. So, itong dalawang candle naman na 'to, senyales 'yan na pataas yung market, kahit kulay pula siya. Okey po, kasi nga mahaba yung kanyang buntot. Okey po. So, titingnan na din natin 'yun 'no. So, 'pag nag-a-analyze tayo ng market. So, meron tayong mga tinatawag na candle pattern. Itong mga candle pattern na 'to, ito po yung nakatulong sa'kin nung bago po ako sa trading. Kasi nga po iniisip ko na kapagka lumabas sila, ito yung mga indications na puwede kong bantayan para makahanap ako ng entry point or kung saan ako dapat mag-trade. Kasi yun naman lang yung pinaka-challenging sa trading talaga is yung kapagka hahanapin mo kung saan ka dapat mag-execute ng trade. So, ito po yun. So, pinaka-favorite ko po diyan yung mga bullish, mga engulfing pattern, ayan. So, ito po siya. Ibig sabihin ng engulfing pattern, if ever halimbawa ito yung kulay pula, let's say sa bullish muna tayo, ayan yung kulay pula na candle, tapos mas malaki sa kanya yung kulay green na candle. So, ibig sabihin indication 'to na, thank you. So, nag-i-start na mag-iba yung bias ng market or mag-switch yung bias ng market. So, pagka nakita mo na green na 'yan, tapos sumunod na isa pang green na ganito, ayan. So, saka na siya mag-i-start na bumaligtad. Okay, so gano'n po yung nangyayari sa market. Sa kabila naman, for example dito sa bearish naman na engulfing which is ito naman siya. So, makakita ka na ng green na candle, tapos magkakaroon naman din ng mga mas malaki na candle hanggang sa magsara siya ng malaki talaga. Hanggang sa magtuloy-tuloy siya na gano'n. Ay baliktad pala, pababa pala siya. Ayan. So, ganito siya, ayan. Okey po. So, yan yung mga engulfing candle 'no. So, 'tong mga pattern po na 'to is puwede natin gamitin as reference. Bakit reference lang sir? Kasi ibig sabihin po, kapagka nakita mo yan sa market hindi yan absolute, meaning 'pag nangyari, eh, yun talaga yung mangyayari 'no. So, sa market marami pong gano'n. So, hindi ibig sabihin na nakita mo na ganyan na siya, yun na siya, 100%, hindi po 'no. Kaya nga mahirap po mag-analyze talaga ng market. Alright, so naririnig niyo naman kanina pa yung bear market saka bull market. Ano ba ibig sabihin niyan? So, 'pag sinabing bear market, yun lang naman kasimple, pababa. 'Pag sinabing bull market, ibig sabihin pataas. Okey po? Tapos meron din tinatawag na kangaroo market, yung pabalik-balik naman na ganyan. Yan, so babalik-balik lang siya. At ito yung pinakamahirap i-trade sa lahat na market. Kasi nga, akala mo minsan aakyat na siya ng diretso, hindi pala. Akala mo minsan didiretso na siya pababa, hindi rin pala. So, yan po yung kangaroo market na tinatawag. So, meron din tayong tinatawag 'no, trend line. Ako po believer ako ng trend line. Ibig sabihin ng trend line 'pag nakakita ka ng chart for example na ganyan, so puwede mo siyang lagyan ng guhit, okey? So, makikita mo siyempre kung paakyat siya or pababa, gano'n lang kasimple. So, ginagamit ko 'to as reference if ever na magte-trade din po ako. Parang ganito, example tumagos siya do'n sa trend line, ayan, ta's nagre-test siya, so dito ka mag-e-entry niyan ibig sabihin. So, ang entry mo niyan is sell, pababa kasi. So, yun siya hanggang sa magtuloy-tuloy siya ng gano'n. Again, hindi siya 100% pero puwede mo siyang gamitin as, anong tawag dito, puwede mo siyang gamitin as pattern or guide. Ito naman sa downtrend naman na tinatawag, so gano'n din 'yan. So, guhit ka naman ng pababa, tapos guhitan mo siyang ganyan, makikita mo na 'yun yung pattern niya or pababa yung trend line niya. So, katulad nito nag-break din dito, ngayon puwede ka naman again mag-entry rito. So, ang entry mo naman 'yan paakyat. So, hanggang sa magtuloy-tuloy siya ng gano'n. Okey po. So, gano'n lang kasimple 'no. Ako naniniwala ako sa trend line, eh. Alright, so next natin, dalawang posisyon para kumita tayo dito. Merong buy saka merong sell. 'Pag sinabi natin na buy is ibig sabihin i-anticipate natin ng market sa aakyat. 'Pag sell naman po, ibig sabihin ang anticipation natin ng market is pababa. So, let's say for example buy, so 'pag nag-buy ka, technically yung take profit niyan, take profit meaning magko-close po siya ng pera or positive yung pera natin. Kapagka stop loss naman magko-close din siya, pero loss naman tayo. Gano'n lang po kasimple. Okay, so parehas po sila na closing price. The difference is yung outcome. Kasi dito positive, dito negative, gano'n lang po. So, 'pag nag-buy tayo for example, ine-expect natin dalawa lang naman puwedeng mangyari, either tamaan yung take profit mo or tamaan tong stop loss mo. Okay, gano'n lang po siya. 'Yan lang naman po ang trading 'no, so dalawa lang siya.
So, dito naman sa kabila, mag-sell naman tayo. So, pag nag-sell tayo, ang take profit siyempre nasa ilalim na siya. From galing sa ibabaw, nasa ilalim naman na po. So, pag nasa ilalim yan, ganyan lang din. Okay? So, dalawa lang pwedeng mangyari. Dahil tamaan stop loss or tamaan yung take profit. Ganun lang po kasimple. So, yan lang yung pinaka-basic niya. And then, meron tayong tinatawag ng mga pattern. So, itong mga pattern na to, bukod pa sa candlestick pattern, ito naman yung chart na pattern naman po. So, for example, isa sa favorite ko rito is itong si double bottom. So, favorite ko itong si double bottom mainly because ang dali niya lang makita. Okay? So, for example, nakaganyan siya. So, pag nag-bottom siya ng isa, saakyat siya, tapos bababa ulit siya, okay? Tapos aakyat siya. So, ngayon nakakita ka ng baliktad na McDo, 'di ba? So, W siya. So, pag nakakita ka niyan, meron siyang makikitang neckline na tinatawag kung saan nagtagpo itong gitna sa katok. Okay po? So, pag nakita mo 'yan, ang entry po niyan is yung pagtalbog. So, pag nag-entry ka niyan diyan, technically yung stop loss mo nandito, tapos yung take profit mo somewhere here. Okay po. So, pagka nag-entry ka na diyan and then nagtalbog siya, ayan. So, dalawa lang naman pwedeng mangyari. It's either balikan niya 'to or tumaas siya ng gano'n. The challenging part about this po is kailangan mabantayan mo yung market. So, that's why sinabi ko kanina, may pera pero walang time freedom. Mainly because nung time po na nagte-trade po ako, wala pa po yung tools na ginagamit natin. So, I've been trading for 8 to 15 hours per day po. Gano'n kahaba. Okay? Hanggang sa kahit nasa CR na ako, is ang hawak ko cellphone pero chart pa rin po yung tinitingnan ko. Kasi nga po binabantayan ko na mabuo 'tong mga hampas lupang pattern itong mga pattern na 'to. So, kailangan kasi mabantayan mo siya para makasabay ka. Kasi for example, tumaas na siya 'di ba, nalingat ka or nakakatulog ka. So, inaantay mo na mabuo 'to 'no. So, nung nabuo 'yan, nakita mo, uy nabuo na. Kaso nung nakita mo nandito na yung current price niya, tapos na. So, siyempre kung doon ka for example, letter C ibig sabihin current price po. So, paano halimbawa sir, diyan ako nagpasok ng pataas. So, paano nga mangyayari? Eh, baka after mo mag-posisyon ng pataas, yung sinabi ko kanina na entry natin dito ng pataas, na dapat dito yon. So, ang nangyari is, hindi mo na siya nabantayan, no? So, hindi mo nakita. So, pag naglagay tayo ng entry dyan ng buy, tapos, ang next na possible mangyari niya, bumaba na. So, imbes na kumita ka, hindi ka kumita, talo ka pa nga. Di ba? Kasi tinamaan yung stop loss mo. So, wag nating hakabulin, no? Kapag nakita natin yung pattern na nabuo, that is the perfect time for us to engage doon sa trade po. Kasi pag hindi tayo nag-engage doon agad sa trade, lumilipas po yan. Ang tawag po namin dyan, panis na, kumbaga. Siyempre, pag panis na, di ba, susunggaban mo pa ba yun? Siyempre, hindi na po. So, napakarami po niyang pattern niya yan, no? Isa yung sinample ko, double bottom. Meron tayo head and shoulder din, ganyan naman siya. So, ibig sabihin ng head and shoulder is merong ulo. Ayan. Tapos may balikat. Ayan siya. So, ang entry naman yan dito. Tapos, nandito po yung take profit niyan. Tapos, nandito yung kanyang stop loss, for example. So, manlayo naman stop loss ko. Mga dito lang. Ayan. Ayan. So, pag nag-entry ka niyan, dalawa lang pwedeng mangyari. It's either ganyan-ganyan siya, tapos tamaan TP mo, or ganyan-ganyan siya, tapos tamaan stop loss mo. Pwede rin naman yun mangyari. Okay po. So, ito yung tinatawag natin ng mga pattern. No? Very challenging lang po talaga dito kasi kailangan mo siyang bantayan para makita mo kapag ka nabuo na siya. Okay? So, ito yung mas mahirap na pattern. Kung yung pattern kanina medyo basic lang kasi double-double lang, double bottom, triple bottom, double top, triple bottom. Ito medyo mas challenging na. Ang tawag po dito sa mga pattern na to is harmonic. Ayan. So, ang ibig sabihin po ng harmonic pattern is hindi na lang isang points yung binabantayan mo or isang point yung binabantayan mo or dalawa. Ang binabantayan mo is 5. Ayan. So, meron kang A, meron kang B, meron kang C, meron kang D, tapos meron ka pang X. So, ibig sabihin, ang dami mong kailangan bantayan. Ganon ka-challenging po ito. No? Tapos, meron po yung specific na sukat din. Ayan. Yan, kita nyo, may sukat sila, no? So, yung sukat na yan, kailangan na-follow din siya. Kasi kapag hindi mo siya na-follow, ibig sabihin, yung nabubuo mo is invalid. Ang challenging, ang ganda ng harmonic sana. Kasi ang harmonic po kasi, ang win rate po niyan is tumataginting na 70% and above. Pag ginugel nyo nga po yan, minsan lumalabas pa 80%, iba 80 to 90% pa nga ang sabi. Napakataas ng win rate niya. Ang problema, ang hirap po niyang ibakat. 'Di ba? Kaya kanina nga nalilito na tayo, 'di ba? So ito na ba yung double bottom, ito na ba yung triple bottom? Kung yun nga mahirap, eh paano pa 'to? Pag mas maraming points yung mga binabantayan mo. Very challenging lalo. So there are two types of analysis, no? One is meron tayong tinatawag na fundamental analysis. Ibig sabihin mga balita. Ayan. So makikichismis tayo dito, pero ekonomiya po yung babantayan natin.
Okay? So, nandiyan yung mga tax rate, interest rate, inflation rate, unemployment rate, and so on. So, lahat po yun kasi is nakakapagpagalaw ng ekonomiya ng bansa. At pag gumalaw po ang ekonomiya ng bansa, technically, gagalaw din po yung kanilang pera. Okay? Kung whatever currency yan, for example, sa Japan, naglabas sila ng unemployment rate ng kanilang bansa, so gagalaw yung ekonomiya nila. So, yung lagpak ng yen, for example, baka lalo pang bumagsak po yun, di ba? So, ayan yung nagpapagalaw ng mga ekonomiya, yung fundamental news po. So, sa US, ito po yung tao na nagbabagsak ng balita, no? Si Powell. So, siya po yung federal chairman ng Federal Bureau of Treasury ng US. So, siya po yung nagbabagsak ng balita about interest rate and tax rate ng bansa. So, pag ginawa niya yun, for example, nananahimik yung market na ganyan, balik-balik lang siya. So, let's say, for example, nag-good afternoon siya kasi hapon po sa US. Madaling araw naman dito sa Pilipinas. So, ang nangyari, gagalaw siya, mabagsak siya ng ganun. Di ba? O kaya naman, pag ganyan, bigla namang tataas ng ganun. Natatago sa screen mo. So, nangyayari po yun, no? So, ito yung bagay na sumunog sa amin dati na hindi naman namin alam na yun pala yun. Diba? So, simple-simpleng bagay kasi hindi naman namin naaral. So, ikaw ngayon, for example, first time mo pinapanood tong ganitong idea, at least ngayon alam mo na. 'Di ba? Na hindi lang pala chart ang labanan, may balita din, 'di ba? Kailangan rin pala makichismis tayo. Alright, so meron din tayong tinatawag na mga technical analysis. Technical analysis, ito pa yung mga price action, yung pattern na pinakita ko kanina, yung Fibonacci retracement, ito strategy naman tong dalawa na to. Kasi itong trend line, for example. So itong inner circle sa smart money concept, yan yung mga ilan sa mga common na ginagamit ngayon pagdating sa trading na strategy. So kung tatanungin mo ako, sir, gaano ba karaming strategy yung meron sa trading? The answer is sobrang dami po. As in literal. Sobrang dami po talaga na nag-exist na strategy. Kahit mag-YouTube ka lang, ang hirap na nga minsan mag-YouTube kasi nga sila mismo naglalaban-laban eh. Yung idea nung isa, ayaw nung isa, yung isa naman, ayaw naman din nung isa. So parang nag-away-away na sila. So lagi lang natin tatandaan na yung fundamental po is always greater than technical. Okay lang na mali yung analysis mo, basta dapat tama naman yung fundamental analysis mo. Okay? So kung mali technical, okay lang yun. Sablay guhit mo, okay lang yun. Well, kailangan tama yung fundamentals mo. Okay po? So next natin, ayan. So ito yung sample ng Fibonacci retracement. So meron tayong tinatawag na risk management. Ito, sa mga first timer, ito po yung pinaka-importanting bagay pagdating sa trading, no? Risk management. Kasi ito yung magdedeklara kung masusunog yung account mo or kikita yung account mo. Risk management po yun. So, ito nung bago rin kami, wala rin kaming ganito. Kasi nga, bot naman yung nagtitrade. So, siya na yung nagre-risk management na super high risk, ultra pala yun. Diba? Tagus-tagusan yung risk niya eh. So, meron tayong tinatawag na risk-reward ratio. Ayan. Sa risk-reward ratio, dalawang number kadalasan nakikita natin. Pinaka-basic po niyan is 1:2. Ibig sabihin ng 1:2 po, pag tayo po ay talo muna, pag ikaw is natalo, talo ka ng $1 for example. Kapag ikaw naman ay nanalo, kita ka ng $2. Yan lang kasimple. 1:2. So, for example, nagte-trade tayo ng, let's say, 10. Tapos, ang win rate natin is 50%. Okay? So, sa 10, 50%, pero nandyan yung mga panalo, nandyan din yung talo. So, let's say, for example, ang panalo natin ay 5 kasi yun yung 50%. Ang talo natin, 5 din. So, yung 5 natin na panalo, multiply natin sa $2 kasi yun nga yung panalo natin. So, ibig sabihin, kumita tayo ng times 2. Ibig sabihin, kumita tayo ng $10. So, ito naman, times natin sa -1. So, ibig sabihin, meron tayong -$5 dito. So, kung ito-total natin siya sa 10 trade na 50% lamang ang win rate, ibig sabihin, tabla lang, no? Ayan. Ayan. So, ang mangyayari niyan, profit pa rin tayo ng $5. Yun yung kagandahan. So, positive $5 pa rin tayo. Yan yung nakakatuwa dito, no? So, ibig sabihin kung kahit 50% lang pala, basta tama yung risk-reward ratio mo, profit ka pa rin. Yan. Profit ka pa rin. So, mamaya kasi papakita ko sa inyo yung mga win rate po ng mga tools na ginagamit namin. At least magkaroon kayong idea kung gaano sila ka-effective talaga. Okay? So, basic na risk management. If I win big. And if I lose small. Yun lang naman yun. Laging mas malaki dapat yung panalo sa talo. So, question, mahirap po ba yung forex trading lalo sa mga bago? Pasagot na lang po ng yes or no. Mahirap or madali? Pa-chat na lang po.
Yung honest po, gusto ko yung honest na sagot. Kasi ako po talaga nung umpisa talaga mahirap para sa akin kasi nga wala naman ako idea din dito. 4 years ago, 'di ba? So mahirap. And hanggang ngayon naman kahit paano challenging pa rin. Kasi hindi naman talaga gano'n kadali po ang trading. Napakahirap, sobrang hirap sir. Honestly, yes o no, mahirap talaga siya. Kaya kailangan mo ng mga tools, 'di ba? So kailangan mo ng tools, kailangan mo rin ng training. Kasi hindi enough na may tools ka lang, tama po. For example, kahit vice grip pa 'yan, 'di ba, or plies, kung hindi mo siya alam gamitin, balewala 'yun. So paano mo malalaman kung paano gamitin? Sa training. Okay, so may training. Para sa akin po kasi yung forex trading po parang isang malaking minahan ng ginto. Okay, so kung minahan ng ginto 'yan, hindi ka naman makakapagmina diyan kung wala kang tools, 'di ba? Hindi puwede na kamayin mo yung bato, 'di ba? Tiktikin mo ng kamay, 'di ba po? Tapos wala ka ring training. Baka mamaya 'pag wala kang training naman, ang mangyari, let's say may tools ka nga, kaso ang nilagay mo naman sa cart mo puro graba naman o kaya puro uling naman yung nilagay mo, 'di ba po? Eh, ang goal mo nga ginto yung kuhain. So, yung mga normal na bato pala yung nailagay mo. So, basically ang nangyari, talo ka dun, 'di ba? Kasi nag-spend ka ng ang habang oras sa loob. Tapos pagbalik mo, dala mo bato, 'di ba? So, kailangan ng training, very important. Okay? Sabi nga, learn before you earn. Pinakagasgas na ano na salita 'yun. Galing pa kay Jim Rohn ko ata unang narinig 'yun. So, learn before you earn. Okay po. So, ayun yung nangyayari ngayon 'no, sa Pilipinas napakaano na, napakainit ng topic about trading. The thing is, karamihan ng tao na gusto ng trading sa Pilipinas, minsan or kadalasan yung may mga pera, doon pa sila napupunta sa mga scam 'no. So, nakakaawa lang. Kaya nga sabi ko yung mission natin dito is bigger than us kasi siyempre kailangan natin talaga tumulong sa tao, magturo sa tao. Yun yung pinakaimportante at ipakita natin sa kanila kung ano yung totoong trading talaga. Okay po? So, yes it is, yun nga yung sagot 'no. So, what if there is a tool or solution to make it profitable? O kumbaga para mapabilis na maging profitable tayo. So, possible ba 'yun? The answer is yes 'no. Kung magiging open ka ba doon sa idea. Tanong, magiging open ka ba doon sa idea? Yes or no po? Kung padadaliin natin yung pagiging profitable mo halimbawa. Pa-type na lang po ng yes or no. O ayaw nyo. Kasi kung ayaw nyo, tatagilan na natin 'to. Ano gusto nyo, mahirap or madali? Yes daw, yes. Yan, madali siyempre. Yan, kasi akala ko ayaw nyo eh. Yan. So yes daw. Alright. So buti naman nagkakaintindihan tayo dito, 'di ba? So papakita ko sa inyo ngayon yung madaling paraan kasi yun talaga yung mahirap eh. Although yung trading talaga itself, hindi siya sobrang dadali, no? Pero pag ginamitan mo siya ng tools, magiging profitable tayo kahit papaano. Papakita ko po sa inyo. Alright, so ito po yung gusto kong ipakita. Training every day, going to school, and generating income is a challenge. But that's why I'm part of the economy family. It tells me what and what not to invest in. I can copy and paste trade alerts, I can have Echo AI trade for me, and I get to learn financial literacy and freedom from some of the best traders in the world. No need to be a Wall Street expert. Start small, diversify, and be patient. From education to execution, Economy has you covered. Start now and change your life forever. So yun yung economy guys, no? So yung itong economy, yan mapapansin niyo dun sa video na yon. Si ano siya, si Jimmy Pacquiao. Ayun, malayo yung minto. So si Jimmy Pacquiao anak ni Senator Manny. Okay po, Senator Manny Pacquiao. So ito yung post galing sa kanyang Instagram account. So siya mismo as boxer, nagte-training siya, atleta. So very busy, pero still nagiging profitable because of the tools na meron kay economy. Okay po, so siya si Jimmy Pacquiao, yung sumusunod sa yapak ni Manny Pacquiao. So ito, ang video na to, actually bago lang to. So panoorin po natin siya. Fighting out of the red corner from Sarangani Province. The fighting pride of the Philippines, Manny Pacquiao! After one round of mitts with Manny Pacquiao, I says, wow, he had speed and he had power. This kid is really special. Manny Pacquiao was my next Muhammad Ali for sure. That's a TKO victory for the very impressive Manny Pacquiao.
Going with Team Pacquiao. Pacquiao. How was it? No matter where he is in his life, this man loves the challenge. He's a real warrior, a real fighter. Trust me, right when I walked into the ring, I had enough of Pacquiao. Well, Manny Pacquiao was an icon. You know, people respected him. He's like Michael Jordan, you know, in the boxing world. I've taken punches from great boxers. And I've also taken punches from life. I grew up with no house, no land, and no food. We had to work every day just so we could eat. As a young boy, life knocked me down, but it didn't knock me out. Years later, I became world champion, and I made it part of my mission to help others financially so they can build a better future. And that is why I am partnering with Economy so you can rise to greatness through the power of trading. Experience a change of life with Economy. Alright. So, yun yung video, no? Ni Senator Manny. Senator Manny Pacquiao. Ayan. Grabe nakaka-excite, no? So, si Pacquiao yung pinaka-partner natin dito sa economy. Okay? So, hindi lang Pilipinas, kundi globally. Kasi kilala naman talaga siya global. Okay po? So, paano ito yung next? Ayan. Okay? So, ito yun. So, ito yung time na binidyo or tinake nila yung video. Ito yun yung time na yun. Okay, so yan yun sa Jensen. So nagpunta doon mismo yung pinaka-may-ari ng economy. Ito, si Sir Hassan. Tapos yung kanyang manager, ito siya, si David. Ito. Yan. So ito si Pacquiao. Alright. So forward tayo. So ano nga ba yung economy at paano ito makakatulong sa'yo? So ito yun, papakita ko sa'yo ngayon. So this started po, ang economy isang home base natin sa Los Angeles, California, USA. So US-based company po tayo. So, tapos ang owner natin and founder si Sir Hassan Mahmoud. Okay? So, first time ko lang siya na-meet noong isang araw. Okay? So, hindi kahapon kasi nung the day before is nagkaroon ng maliit na meeting sa isang office natin dito sa Pasig. So, na-meet ko siya doon personally. Ang ganda ng ano niya talaga. Napakagaling talaga ng tao. And isa sa pinaka-ikinatuwa ko is yung mission niya talaga na mag-provide ng education or information about trading hanggang sa normal na tao. Sabi niya nga, ang daming nag-o-offer ng magagandang products or kahit, yung mga magagandang tools and education for Forex. But the thing is, ang hirap para sa normal na tao na ma-avail yun. Kasi nga, mahal siya. Diba? So, si economy, yun po yung mission natin na yung mga tao na minimum wage earner, for example, is magkaroon ng idea about trading at makatulong sa kanila ito na kumita po or magkaroon ng additional income. So, isa siyang financial expert. Okay? So, multiple 9-figure global sales in dollars po yung pinag-uusapan natin ng sales po. Okay? So, si Hassan po is isa siya pinakauna na nakakuha ng idea ng AI or magaling siya doon po saka sa financial literacy. Ibig sabihin, usapang pera. Okay po. So, next natin is, ito yung mga services na economy na maaaring makatulong din sa'yo. So, ito yung sa stocks natin. So, meron tayong 4 stocks. So, this is $300 per hour. If ever na magpapaschedule ka sa kanya ng private lessons. Okay po. So, $300 per hour. Pero ang gagandahan, since kasama na siya din sa economy, so, pag nag-avail ka ng kit natin, is kasama na siya sa loob. So, makaka-receive ka na rin ng mga trainings niya. So, kahit di ka na magbayad ng 300. Okay po? Pero kung gusto mo, hindi go. Di ba? So, meron tayo for crypto, which is DeFibers. Ayan siya. So, this is a dedicated application para po siya sa crypto. Okay? So, wala kang makikitang forex sa loob. Puro crypto lang talaga. Okay? So, this is downloadable na po sa iOS devices and Android devices. Okay? So, meron na siya. Actually, kung gusto mo i-search ngayon, meron.
Okay? So, nandun na siya sa Play Store and App Store. So, mga live trading sessions meron sa loob. So, meron din tayong mga expert trade ideas doon. Galing sa mga 4 na professional traders natin. So, mataas yung win rate niya, di ba, na pinakita ko sa inyo kanina na 50% profitable na nga eh. Tama po? What more pa yung 80%? So, ibig sabihin, mas malaki yung kita. Ganun lang po kasimple. So, meron tayong academy. Ito yung talagang pinapapanood ko, lalo sa mga bago. So, sabi ko, panoorin nyo lahat yan at i-absorb nyo. Hindi lang basta pinanood mo na parang nanood ng Korean novela na after that, wala na. Hindi ganun. Kailangan kahit pa paano, ma-absorb mo siya. Kasi sayang eh. 'Di ba? Kasi nga sabi ko, high paying skill yung pinag-uusapan natin dito. Pero kung hindi mo siya matututunan, sayang naman. Tama po. So, mga video trainings naman yung nasa loob. So, ibig sabihin, pwede mo siyang mapanood kahit nasaan ka. Okay? So, kung ano yung oras din na talagang convenient para sa'yo. So, pwede mo siya mapanood. Okay? So, matututunan natin doon yung mga fundamentals or yung basic ng trading. And then, nandun din yung advanced ng trading. Okay? So, yun nga lang, syempre, kung panonoorin mo agad yung advanced, hindi maintindihan. Di ba? Prerequisite niya yung basic. Eh. Pero nandun sa advanced po, yung masasabi ko, nandun yung pera talaga. Kung gusto mo ng maraming pera, nandun yung sa advanced ng ECA natin or academy natin. So, open ito sa English, Spanish, and Arabic. And then, alam ko, pinag-uusapan na magkakaroon siya ng Tagalog version. Okay po, naghahanap na lang ng educator kung sino yung magkakandak. Yung trainings na yun, okay? I mean, yung video recording. So, meron tayong application sa crypto kanina. Ito naman po is application for Forex naman. So, application po ito, meaning doon na tayo makaka-receive ng mga phone alert natin, yung mga trade ideas natin. Ayan. So, ngayon nga lang, under development pa siya. Kaya yung mga signals natin, nare-receive pa natin siya sa Telegram. Ayan. So, kaya Telegram pa tayo sa ngayon. Kaya kadalasan nakikita nyo, nagpo-post is nasa Telegram. Kasi nga po, under development pa itong si Solex. The next natin is si Manara. Si Manara natin, siya yung sinasabi ko na AI technology. Okay? So, nag-scan siya ng market. So, web-based siya. Ibig sabihin po, pwede mo ma-access kahit saan. So, lahat naman na tayo kadalasan ngayon, ang hawak na natin smartphone. Tama po. Pero kung naka-basic phone ka, yun lang. Diba? So, basta may smartphone ka, may browser yan, so pwede mo ma-open si Manara. Ganun lang kasimple yun. So, nagbibigay po siya ng mga signals kung saan tayo magte-trade. Okay? So, AI po, no? Si Manara. Pakita ko sa inyo mamaya. So, ito po yung loob ng ating academy. So, ito yung welcoming, tapos ito yung basic natin. Ito yung advanced. Nasabi ko nga po, nandito yung pera. And then, ito yung crypto naman natin. So, kung gusto mo matutunan yung crypto, nandyan siya. So, ito yung para sa stocks naman natin. Tapos, nandito yung products natin. Okay po? Tapos, yan. So, may mastermind din tayo. So, every day, halos, meron tayong mastermind na or masterclass na tinatawag. Pag sinabi natin masterclass, ang makakasama mo dyan, mga level na mga professional na. Or yung mga eksperto sa larangan ng trading. Kasi kung gusto mong gumaling sa isang bagay, kailangan matuto ka doon sa mga magagaling. Ganun lang naman kasimple yun. So, kung ano yung tuturo nila, edi yun lang i-adapt natin. Tama po. So, kung gusto mo, sabi nga, kung gusto mong mapabilis yung resulta pag nag-gym ka, kumuha ka ng coach. Tama po. Kasi mahirap pag mag-isa ka lang. So, kailangan merong nag-guide sa'yo, may tumutulong sa iyo. Okay po? Tapos, ito yung sinasabi ko kanina na mahal po na matuto ng trading. So, katulad nito, 85,000 yung bayad. So, pwede naman yan mabawasan daw. May promo yan, 75,000. Still, mahal pa rin siya. Okay? So, itong pong kumpanya na to is nag-offer po siya ng 3 days lang yan na seminar. Okay? So, 3-day seminar, tapos basic lang din po ituturo sa dyan. So, ibig sabihin, yung mga analyze na part, wala po yun. Okay? So, basic lang din yung pinaka-ituturo sa atin dyan. So, yung laman po nito is nandun na siya dun sa loob ng academy natin kasi matututunan na rin natin siya dun. The difference is, ito 3 days lang to. So, kung may question ka pang 4 na araw, dun sa after na ng 3 days, wala na. Hindi naman sasagot. So, meron naman tayo sa online, sa Facebook din, nag-offer ng courses. Ito yung mga online courses niya. Ang bayad naman sa kanya is 25,000 pesos. So, ang good news naman dun sa atin dito sa economy is mas mababa pa dito yung presyo na pinag-uusapan natin. Mamaya papakita ko sa inyo. So, next natin, nung nagtitrade po ako dati for 8 to 15 hours,
Na-close ko yung ano ko marker. Ayan. So nagte-trade ako dati, 'di ba, nasa kwento ko na 8 to 15 hours po ako before na tuloy-tuloy nagte-trade. So dati pinangarap ko po yung ganito, yung monitor na maraming chart. Kasi mas maraming chart yung naka-open sa iyo, mas marami kang mababantayan na market. So makikita mo yung mga double bottom, makikita mo yung mga double top, ayan, makikita mo yung mga head and shoulder na ganon, yung mga kanina. Or makikita mo na dahan-dahan nagpo-form na yung pattern. So alam mo na kung kailan ka papasok, mga ganon. So kung wala kang naka-open na chart, paano mo mababantayan? Walang way. Diba? Walang other way yun. Tama po. So kailangan, marami ka talagang naka-open na chart para marami kang pera. Ganun kasimple. So kailangan natin talaga to, no? Ako noon talaga gusto ko talaga to. Hanggang sa hindi na siya natuloy. Kasi nga po, may mas madali naman na paraan. Bakit pa tayo magpapakahirap, di ba? Tapos magastos pa yan. Bibili ka ng computer, bibili ka ng monitor, tapos magbabayad ka pa ng kuryente. Di ba? So, ito pa yung madali na paraan. So, sa mga first time po, ito po yung Manara na paborito ng karamihan. Actually, kanina nagbato siya ng signal ng BTC. So, fresh na fresh yan. Pakita ko sa inyo. Para at least makita nyo yung actual. Sana siya? BTC. Ito ba yun? Ayan. Ayan siya. Okay? So, pakita ko sa inyo yung actual po, no? So, as in literal na kanila lang po ito. Ayan. Stop share. Share ko lang yung screen ko na itong browser. Ayan. So, ito po siya. Ito, nakalagay yung BTC USDT. Tapos nakalagay po ang formation na nabuo, but sa time frame na M15, ibig sabihin 15 minutes. So, nandiyan yung entry and so on. So, pag nakita na po nyo na arrow na red na pababa, ibig sabihin, sell po yun or pababa yung market. Or kung nasa crypto world ka, short naman yung i-enter natin. So, ito po ay nabuo kaninang May 26. May 26 pa naman ngayon dito sa Pilipinas. Pero kanina po ito kasi ng 4:24. Okay po? So, kung question is, sir, ano yung makikita kong oras na nakalagay dyan? Okay? So, yung makikita mo na oras na nandito is based po yan sa time frame na kung nasaan ka. Ay, time zone kung nasaan ka. Okay po? So, automatic po nag-a-adjust yung oras natin, di ba? Sa computer, for example. So, yun din po yung pattern nito. Kasi nag-a-adjust naman automatic yung oras natin kung nasaan yung location natin. So, based siya sa IP address. Okay po? So, ito si BTC USDT, nabuo ng 4:24. Pag kinlik natin siya, ipapakita niya sa iyo actual kung ano yung dapat mong gawin. Ayan siya. So, ano daw ba yung dapat kong gawin? Ayan. Makikita nyo dito po, binigyan kanya ng entry. Okay? Tapos, binigyan kanya ng target. Tapos, binigyan kanya ng isa pang target. So, ang good news naman dito, ang nangyari is, ayan. So, ito yung entry. Nagbigay siya ng entry dito. Actually, tumaas pa nga yung next candle. Dito. Lumagpas pa siya dito. Pero yung stop loss niya naman, nandito sa ibabaw. So, safe naman tayo. Hanggang sa bumagsak na siya, dire-diretso. Dito pa lang, pumapansin nyo, ayan, dito pa lang, tinamaan na yung take profit nito eh. Nasaan na? Ito. Ayan, dito pa lang tinamaan na yung take profit niya. Dito sa candle na to. So, this candle is 4:45. Ano oras ba siya may signal? 24, di ba? So, 20 minutes after, tinamaan yung, ayan, so 4:24. Tapos, yung candle na nag-TP siya is 4:45. So, tinamaan na yung target to. So, hindi lang isang target, no? To, tinamaan pa yung target to. Ganun kaganda, no? So, real time po itong scanning ni Manara. So, ibig sabihin ng real time is habang nabubuo po yung pattern, pinaplot niya. So, yan. So, may XRP, may Ethereum, may Solana. So, lahat sila. Ito yung pinakabago. Ayan. So, ito yung pinakabago natin sa XRP. Ayan. So, pwede mo siyang, nasulatan. Ayan. So, pwede mo siyang, for example, na may trade agad. Okay po. So, this is XRP USDT naman, na pair. Okay. So, next tayo. So, since wala tayong forex na maipapakita ngayon, kasi nga weekends, so, ito yun na lang siya, sample. Ito yung sa GBP USD. Okay? So, ganyan siya. Ganun din. May entry na, may target, may stop loss. Tapos may Euro GBP, for example, ito siya. Tapos ito yung sa Euro JPY naman. Tapos ito yung isa sa mga nagbibigay pa ng signal sa atin na na-meet namin personal, no? Si Obits. So, nagpunta siya dito sa Pilipinas. Taga-Denmark po siya. So, taga-Denmark yung tao na 12 years na po siya na professional trader. So, ngayon is 31 years old daw siya. Nag-start siya 18. Grabe, no? 18 years old pa lang, kumakain na siya ng chart. Ayan. So, mataas po ang win rate nitong taon to. Nasa around 85% yung win rate niya.
Gano'n kataas yung win rate, no? So, matagal na kasi, 'di ba? Kumbaga sa level, professional na siya. So, ang bayad sa kanya kung gusto mo magpa-coach, nasa $150 per hour. Okay, so medyo mahal. The good news is, since under tayo ng superhuman community, so libre lang din natin na makukuha yung mga live trading sessions niya and so on. Okay, so hindi natin siya kailangan magbayad. So yun yung pinakatulong niya sa atin sa community po natin. So yun, para sa akin yun ang pinaka-important, no? Yung magkaroon ka ng community na kinabibilangan kapag ikaw ay isang trader. So ito, yung sample ng kanyang mga signal. For example, ito po yung sa Telegram. So naglagay siya ng buy limit ng 2323 hanggang sa na-activate siya. Kung mapapansin mo, Thursday binigay, Friday na-activate. So gano'n naman talaga ang trading, no? So hindi naman ibig sabihin kung kailan binigay, agad-agad na trade, kumbaga agad-agad mag-engage siya. So depende sa signal. So kung halimbawa to buy now, yan, agad-agad yan. Okay po. So ito kasi limit siya. So pending order. Ngayon, minsan may nagtatanong sa akin, sir, paano yan halimbawa na nakita ko yung signal, tapos hindi ko agad siya naipasok? Gaano katagal yung pwede kong, yung gap, for example? Kung halimbawa, ito yung pinag-usapan natin, yung mga pending order, hanggat hindi pa yung na-activate, pwede mo yan sabayan. Not unless pina-delete siya nung provider ng signal natin. Pero kung hindi naman siya pina-delete, edi ikasa mo lang na ikasa hanggang sa hindi pa siya activated. Siyempre, pag na-activate na siya, hindi ka na pwede pumasok. Ganun lang kasimple yun. Pero kung halimbawa, kaka-activate lang naman nung mismong araw na yun. Kumbaga, konting oras pa lang yung lumilipas. Hanggat hindi pa tinatamaan yung TP1 or yung stop loss niya, pwede ka pumasok. Okay po? Sa limit, ha? Sa buy now, ganun din. Hanggat hindi pa tinatamaan yung stop loss, saka yung take profit, so pwede ka pa. Ay, kinagat ako ng dinosaur. Ayan. So, pwede ka pa na pumasok. Okay po? Wow, hard. Yeah, thank you. Ayan, so ganun po yan, no? So, ito yung nakita nyo, yung signal natin na to, na-hit yung TP1, na-hit yung TP2, na-hit yung TP3, tapos na-hit yung TP4, na-hit yung TP5, and na-hit yung TP6. Ibig sabihin, ganun kalaki. Okay, yung nangyari or yung kinita natin. Kung kukumpitin po natin yan, 2323, tapos 2346. Okay, so ang kinita mo niyan, pinakamaliit na possible na nakitain is $23. Okay, so the rest po ng mas malaki na mga lot size, for example, is bigger than this na. Bigger than $23. So kung 0.02, for example, doble na nito yun, $46 na siya. Okay po, so yun po yung pinag-uusapan natin na trade, no? Kaya nga napakataas po talaga ng win rate nito ni Obits din eh. Tapos, ito siya, nagbigay ng buy now. This is kailan naman? Yesterday. Ibig sabihin, basta sumunod to na araw, siguro Friday, tapos siniscreenshot ko ng Saturday. So, yun yung nangyari, no? So, buy now, tapos na-hit yung TP1, tapos na-hit yung TP2. So, gano'n nakasimple. Tapos, nagla-live trading din po siya. Ito yun, yung live trading niya sa Zoom din. Okay, so pakita ko sa inyo kung ano yung nangyari. Ayan. So, ang nangyari po niyan sa trade na yan, so nag-attend po ako. Ito po ako. Tapos, na nag-attend po ako niyan, nagbigay siya ng entry daw, pasukan daw yung trade. So, ito yung entry. Tapos, sumabay lang din po ako. Gano'n ang kasimple. Nung sinabayan ko siya, dito tumaas nga siya. Tuloy-tuloy. Hanggang sa ito po yung naging profit nun, $202. Diba? So, pwede na rin, hindi na ako nag-analyze. Hindi na ako nagbasa ng news, for example. Sinabayan ko lang si Obits po. Ayan. So, ang dami namin nun, and 199 na tao globally yung naka-attend nung time na yun. So, ngayon, yung live trading ni Obits, sumabos na siya ng 300 plus na tao yung umattend. Okay? So, dami na. Okay po. So, ito yung win rate naman ng ating products sa economy. So, 80.71. Ganun kataas yung win rate, no? So, malaki kinita. Ito yun, no? 14,145 pips. So, lagay na lang natin, malinis na lang yung $141, for example. So, $141 nung nasabayan mo siya, diba? So, this is April 7 to April 12. So, ibig sabihin, pinag-uusapan natin dito is isang linggo lang. Tapos, itong 141, yan yung pinakamaliit din na pwedeng kitain. Kasi yung the rest is mas malaki na. Unless, hindi mo lang siya nasabayan. Okay po? So, dito sa Plutus naman, for example, ito yung si Plutus. So, si Plutus natin, nagbibigay din siya ng signal sa Telegram. Tapos, nagbibigay din siya ng, yun, yung mga signals niya, yan, ito yung win rate. Okay po. So, si Plutus, nagla-live trading din siya.
So, sa live trading naman is 100% yung win rate niya. So, napakataas po nun. So, next natin is meron tayong Defiber sa crypto. So, 80% naman yung win rate natin doon. Tapos, sa stocks natin is 94.12%. Ito yung sa bilingual natin. Ayan. Ibig sabihin bilingual, English and Espanyol. So, yan po siya. Tapos, sa RFX naman, ito yung binary option natin. So, 85.71% yung win rate. Tapos, ito yung sa Manara. Manara na AI, tapos may Manara na tao po sa Telegram nagbibigay ng signals. So, nasa decade na rin yung experience po nitong tao na to. So, ito yung signal niya. For example, nagbigay siya ng sell. Tapos, matagal-tagal na lang to. Kaya iba yung malayo na rin yung value sa actual ngayon. So, ito yung sa sample na yung group chat namin dati. Bakit dati? Kasi po ngayon is may kanya-kanya ng group chat. Lumaki na yung community. Dati nakatumpok lang kami sa isang group chat eh. Ayan. So, yan siya, no? So, yan yung naging profit natin. Ito si Coach Gio pa nga yan. So, 0.05 ayan, na lot size. Kinita, $19.55. Okay po. So, next natin is, ayan. So, signals, plus trading community. Okay, so meron tayong community na syempre based tayo dito, Metro Manila. Although nakakapag-travel naman sometimes sa mga provinces like mga Cavite, nakakapag-Rizal, ganyan. Pero basically, yung pinaka-opisina po kasi natin sa ngayon na kung saan tayo nagkakandak ng mga seminars is nasa Pasig siya. Okay po, so yan siya, no? So pwede tayo mag-meet personal if ever na gusto mo matuto about trading. Kung gusto mo personal natin atakihin, pwede rin. Ayan, so nagka-conduct tayo ng mga face-to-face na ganito. Ayan, puro Manara po yan. Ayan, makikita mo. So, Manara yung tinuturo para at least lahat tayo matuto about Manara. And then, ayan. So, meron din tayong mga seminars po na live na katulad na itong inatenan nyo ngayon pero live naman siya pinapaliwanag. Okay, so tinuturuan natin sila ng idea about trading. So, ito si Rex na isang real estate agent. Tapos, siya yung nag-refer po dito kay Jerwin na isang sundalo naman. So, itong si Jerwin, ito yung kinita niya. Ayan. So, this is March 15 to 2014 and March 14. Sabi ko nga po, di ba, Forex is the most liquid. So, ibig sabihin, cash agad. So, kapag kinita mo yung pera, hindi pwede mo agad withdrawin. Ganun lang naman ibig sabihin nun eh. Di ba? Kaya nga siya liquid. So, anytime pwede ka mag-withdraw agad ng profit. So, ito isa sa mga natulungan ko or naturuan ko na mag-trade. Ayan, si Shai, taga Cavite. So, ito makikita mo dito, deposit via SotaPay. Ibig sabihin talagang totoong pera siya, no? So, nagpasok siya ng 6,300 pesos. Kasi ito yung naging katumbas niya. Tapos ngayon, ang kinita niya is $71 na rin. Okay? So, laki na. Kumbaga, kung pinag-uusapan natin dito is 70% eh. Ganun kalaki. Diba? So, 70% na yun ang profit niya. In the span of, hindi, banggit niya ba dito? Hindi. So, in the span of 2 weeks po yan. Okay, so 2 weeks time, kinita niya 70% na ng pera niya. Okay, by just following ito, sabi niya nga dito, salamat kay Obits at Manara. Siya literal talaga, zero knowledge po yan. I mean, wala siya talagang idea sa trading, no? So, natuto lang siya mag-execute, tapos sumabay lang din sa ano. Okay, so next natin, meron din tayo OFW, si Alex naman, na taga Qatar. Okay po. So, sa mga nasa ibang bansa, walang other way talaga, di ba? Unless umuwi ka ng Pilipinas or bumiyahe kami sa lugar mo. So, yun yung dalawang paraan na talagang magastos, 'di ba? So, ang pinaka-efficient na paraan natin sa ngayon is through Zoom, 'di ba? So, sa Zoom naman, matututunan mo rin naman kung paano mag-trade. So, ito, for example, si Alex, natuto mag-trade. Ayan yung kinita niya, $132. Okay? So, sabi niya nga dito, hindi niya raw pinapasok in trading kasi feeling niya, hindi na daw siya matututo. So, from zero knowledge siya, and then ngayon is nanalo na sa trade sa tulong ni economy. Then, sabi niya nga dito, basta sinundan mo. Ano ba sabi niya? Bakit mo? Mananalo ka din. Ayan. So, basta sinundan mo yung mga turo sa ECA or sa academy natin. So, pinag-uusapan natin dyan yung advance na po ng ECA. So, sabi ko nga, nandun ang pera. So, yun yung nakatulong dito kay Alex kaya naging profitable siya. Tapos, meron din sa grupo na, ayan, yung mga kinikita, $2.39, $23, $23.78. Para sa akin yung mga ganyang profit, kahit hindi siya ganun kalaki, malaking bagay na yun. Kasi katulad ko nga po, nung nag-uumpisa, puro sunog, talo talaga. 'Di ba? $500,000 pa nga po yung inabot, 'di ba? Pinakita ko po dun sa umpisa. So ito naman yung $28, ayan. Tapos ito, OFW sa Saudi, 11.7%.
Ito, isang engineer sa Laguna, 11.5%. So, yun yung kinita niya. Tapos, ito naman yung OFW sa UK po ito, si Hans. Ayan. So, $58.48 kinita niya. Ito naman si Joseph. Ayan. Si Joseph, sabi niya first day, okay, sa economy. So, nagka-profit din, no? Kahit first day pa lang. Kasi po, ang advantage niya, marunong na siya mag-execute ng trade. Ibig sabihin, marunong na siyang maglagay ng data. Pero kung hindi pa naman, okay lang, aralin mo lang. Ano lang naman yun, mga 1 to 2 days or 3 days. Matututunan mo na paano mag-execute. Tapos, kokopyahin mo lang naman yung signals. Diba? So, makakasabay ka na rin. So, ito po, 13.54, di ba? Tapos si Dalen, 20.48. Ito si Michelle de Guzman, taga Pangasinan naman siya. So, never ko pa rin na-meet. So, kinamusta ko lang. Sabi ko, kamusta po ang results ng economy so far? So, sabi niya, nagbago daw yung buhay niya. Yan, totoo po yan, sabi niya. Sabi niya, hindi daw siya agad nakakapag-analyze ng market. So, by just copying the signals, sobrang solid kasi kumikita na, sabi niya nga. So, sabi ko, so far, how much na po yung naging total? Nakita niya doon sa real account niya. Kasi zero knowledge din po siya eh. So, nag-start din siya na demo muna. Nag-demo trades. Para at least maging familiar muna. So, more or less daw, nasa 8,000 pesos na yung kinita niya. Sabi niya dito. So, yan. So, nakakatawa, no? Kasi from zero knowledge, nagawang kumita because of economy. So, ito si Renelyn. Ito yung sinasabi ko na enjoying both worlds na tinatawag. Kasi dito, nagtitrade siya. Ito yung kita, 32.56 by just following the signals again. And then, ito rin, nag-affiliate din siya. So, because of this, is na-promote siya niya na to apprentice na. Okay, mamaya papakita ko sa iyo ano yung tinatawag na apprentice at magkano yung pwedeng kitain. So, ito yung common question ko, hindi daw ba magre-refer or magpo-promote ng products is kikita pa din? The answer is yes. Ayan. Kasi magte-trade naman tayo dito eh. Tama po. So, dun sa mga previous na kinabilangan ko ng mga kumpanya, most of them is involved talaga sa sales or magbebenta ka talaga literal na tao-tao talaga. Magbebenta ka ng sabon or lotion or mga pampaputi, glutathione for example. So, iba yun, no? Kasi dito ang pinag-uusapan natin, trading ito. Kaya kung isa kang tao na mahiyain, sakto sa ito. Kung hindi ka naman mahiyain, ay mas lalong madali ito para sa iyo, di ba? So, pwedeng-pwede siya. Okay po. So, ito naman yung if ever na gawin mo rin yung affiliate marketing is pwede ka magdagdag ng $29 doon sa bibilin mo na kit. Ganun lang siya kasimple. And then after that, magkakaroon ka ng sarili mo na link. Sa sarili mo na link, sa affiliate marketing, ganun lang naman po eh. Mapa-TikTok pa yan, mapa-Shopee or mapa-Lazada o kung ano man yan. Kahit nga yung booking.com pa yan, for example. So, meron ka lang unique na link doon na kung saan pag nag-click yung tao tapos nag-check out siya, for example, or bumili siya, meron kang certain percentage na kinikita. Pera. Ganun lang kasimple. Yun lang idea ng affiliate marketing. Kung alam niyo po yung yellow basket sa TikTok, ay sigurado ko alam niyo affiliate marketing. Kasi hindi naman po lahat ng may yellow basket, ibig sabihin sila yung nagbebenta. Diba? Kalalasan po, sila yung mga tao na nagpo-promote ng product. But not necessarily mean sila po yung tindero at tindera. Tama? So, pinopromote lang nila yung product. Okay, so next tayo. Pag nag-sign up yung tao sa link, tapos nag-check out po ng kit natin, automatically, may kita ka $50. Diba? So, ganun kasimple. So, let's say, for example, mayroon kang 10 na nag-sign up, tapos nag-check out sila, bumili sila ng kit natin, so, meron ka agad tumataginting na $500 doon. Diba? Sa 10. Kahit nga dalawa lang, may 100 ka na. Diba? Aba, $100, malaki na yan sa panahon ngayon. Diba? Ang $100 tumataginting na 5,800 pesos na yan. Diba? So, hindi na biro. No? So, 2 tao na nag-sign up sa link mo, tapos bumili ng kit natin, edi, may pera ka agad. Ganun lang kasimple po yun. Ayan. So, dito, meron din tayong tinatawag na ranking system. Sa ranking system natin, ito yung mas malaki yung pwedeng kitain talaga. So, dito po lumuwa yung mata ng mga nakausap namin. Di ba? Kasi nga, ang laki ng pwedeng kitain ng as much as $1 million yung pwede pong kitain. Ngayon lang po nakakita ng kumpanya na kaya magbigay ng ganito kalaki na compensation plan. Okay? So, if you are asking me, sir, meron na ba nakahit ng pinakamataas na yan, yung legend? Wala pa po, no? So, wala pa po tayong legend sa ngayon, pero Icon 250, meron po tayo. Okay? So, meron po. Na-meet namin sila kahapon, yung Icon 250. Parehas bata pa. Si Sohail saka si Alicia. So, ibang lahi po sila, no? Kasi nga, sa Pilipinas naman, wala pa tayong, kumbaga wala pang ganong katagal sila na nandito sa Pilipinas.
So, Icon 15 po ang pinakamataas sa Pilipinas. Okay? So, 3 tao. Ba 3? Si Coach Edsel, Lady, saka 3 tao. Na Icon 15 sila. So, ang Icon 15 is earning $15,000 sa loob ng isang buwan. Okay? So, paano na-hit, sir? For example, mag-umpisa tayo sa pinakamababa muna. Yung affiliate, yung walang rank. Ngayon, kapag nakapag-refer ka ng 3 tao, okay, so automatically ipe-place mo siya. Okay? So, ilalapag mo lang din sa organization. So, ikaw bahala kung saan mo lalagay. Either ilalagay mo yan sa team A mo or lalagay mo sa team B mo. Ganun lang kasimple yun. So, kapag ka nailapag mo na yan, so magiging apprentice ka na. Meaning apprentice, you're making $25 per week na. Yan. Kada isang linggo may $25 ka or $100 sa loob ng isang buwan. Okay po? Pag na-promote ka into influencer 500, okay? So, ibig sabihin, 10 na yung nasa team A mo, 10 na yung nasa team B mo. So, $125 per week na yon, tapos $500 na sa loob ng isang buwan. So, yung $500, that is around 28, mga 29 na pala. 29,000 pesos na siya. So, additional 29,000 per example, di ba? Nagtitrade ka na, tapos may kita ka pa dun sa pa $50 every time na may bagong sign up na under ng link mo, tapos meron ka pang extra na $29 per example. So, 3 yung paraan kasi talaga natin kumita. So, trading, affiliate marketing, itong ranking system natin. Okay po? So, pwede mo naman enjoyin lahat yan. Ganun lang kasimple. So, influencer 900 for example, ibig sabihin 29 team A saka 20 yung team B. So, 225 na to. Tapos, $900 na sa isang buwan. Okay? So, ganun kalaki na, no? Yung pinakakikitain natin dito. So, hanggang sa magtuloy-tuloy, influencer 1.5. Ayan. So, 375, 1.5 na siya sa isang buwan. Prodigy 3K, 3,000 na siya sa isang buwan. Prodigy 5K, 5,000 na siya sa isang buwan. So, ganun lang kasimple. Kaya, ito yung marketing plan na naging dahilan kung bakit pumasok yung mga malalaking pangalan na sa industriya dito. Like sila Warren Dumantay, ayan, pumasok sila dito. So, sa products naman natin, kaya pumasok na rin dito sila LJ5, for example. So, kilala yan sa mundo ng trading, lalo sa crypto. So, nandito din siya, not because of this career plan alone, 'di ba? So, nandito siya because nakita niya maganda rin talaga yung Manara. Nakita niya naman, 'di ba, na tumama talaga yung bigay niya ng Bitcoin kanina, 'di ba po? So, yun yung nakita rin ni LJ5, kaya siya naging partner rin ng economy about the products. Kasi sabi niya, ang ganda ng products kasi talagang maraming tao ay matutulungan. Like si Manara, for example, wala pa ako nakitang katulad nun sa market talaga. Alright, so ito yung kita nung nag-start ako. So, bago pa lang ako, no? Ito pa lang, 2 pa lang yung nakalista na nakita, no? So, ito siya. Ito yung pa $50. So, 3 na 50. Ito yun, 150. Tapos, isang linggo as apprentice, so $25. Ganun kasimple. So, ang kinita total, 125. Tapos, nakaabang na agad yung isang linggo. Ito yung bago po ako, no? Apprentice pa ako yung time na yan. So, $25 agad na yan. Nakaabang na siya para sa next week mo. Okay po. So, next natin, siyempre, tumaas din yung kita. So, ito hindi ko na na-update. So, I think rank ko dito 900 pa. Oh, yeah. Ayan. So, influencer 900 pa ako dito. So, ang kinita since March 9, kung kailan ako unang nagkaroon ng profit sa affiliate or dun sa ranking system natin. So, hanggang sa umabot na siya ng as much as 119,000 pesos. Tapos yung sa wife ko naman, kasi dinamay ko siya dito. So, ito siya. So, kinita since March 16 is 69,000 pesos na rin. Okay? So, pag pinag-combine yan, paldo na rin. Tama? So, ngayon, kumikita ako sa trading ng around $400 nga po per week. Yung nabanggit ko rin kanina. So, $400 per week. Tapos, kumikita pa ng extra, magkano na ba kinikita ko? So, extra 375 kasi ano na ako eh. 1.5. So, sa isang linggo. So, pag pinagsama mo sila, o yan yung profit natin. 400, so $775 na rin kada isang linggo. So, kasama yung kita sa trading, saka kita sa affiliate marketing. So, ganoon lang kasimple. Okay, so yung kita ko kasi sa trading sa ngayon, so consistent yun, nagiging 400. Kasi hindi naman ako nagtataas ng risk. Okay po, so maintain lang. 44,950 per week. Oo, tama. Mga around ganyang presyo. Ay, halaga pala. Actually, ngayon kaka-cash out ko lang. Ito siya. Kanina, kaka-withdraw ko lang kasi kahapon di ako naka-withdraw. So, nagpapalit ako sa P2P kanina. Ito siya. So, kita ba sa screen? Ayan siya.
Ito. Ayan. So, 34,281 yung pinapalit ko kanina na kinash out galing kay Economy na affiliate. Okay? Tapos, Thursday ulit, withdraw na naman ako ulit ng kita sa crypto. Kainis. Kainis. Ayan. So, tuloy-tuloy lang siya. No? So, ito si Shai. So, call center agent, bartender, nurse. So, lahat, ito yung pinakita ko kanina na first timer, no, na nagte-trade. So, kumikita sa trading at the same time, kumikita rin sa affiliates. Okay? So, mina-maximize din. So, ito si Aying naman, bartender, kumikita sa trading at the same time, kumikita rin sa trading. Ito rin si Richard Domingo. Trading, tas affiliate. Mina-maximize kasi. Sayang nandiyan na rin siya, di ba? Sabi nga natin. So, si Glessy, yan. So, nasa UK po ito, Scotland din. So, food processor siya doon, seafood. Seafood processor sa Scotland. So, nagte-trade at the same time, kumikita. At parang nilagay ko dito yung trade ni Glessy. Grabe yun. Galing sa signal ni Obits, tapos hinold niya lang. Isang trade lang po yun, nakalose siya $149. Isang trade lang po ang pinag-uusapan natin. At ang lot size po nun, micro lang, yung 0.01, yung pinakamaliit. 149, nung na-out niya. Ganun katindi, no? So, hinold lang. So, si Jefferson, waiter sa Saudi. Okay, so siya yung nandun kanina, yung $18 yung kinita sa trade. And then at the same time, nag-affiliate din. Si Aubrey, ayan. So, si Aubrey, kumikita to minsan $20. So, full-time mom. So, $30, $40 kita niya sa trade. At the same time, may additional pa siya $100 sa apprentice. Ito si Seafarer naman. Ito yung photographer. Yung OFW sa Qatar. So, yun, si Kalex. So, ito, DH naman po sa Hong Kong. Si PJ, Manlangit. So, entrepreneur, businessman. Si Mark Lau, taga Cebu. Ito po, taga Cavite din, si Ma'am Renelyn. Siya yung kanina, yung pinakita ko na in-enjoy yung both worlds, di ba? Enjoying both worlds. So, nagtitrade at the same time may affiliate. So, si Melanie, dito rin siya. Si Sir Angelito, yan. Si isang civil engineer, businesswoman, si Ma'am Luisa. Si Sir June, petroleum engineer. Si Ma'am Elenita, ayan. So, influencer 500. And actually, ngayong gabi, so kakahit niya lang ng influencer 900. Ayan. So, kakasend niya lang din sa akin kanina. So, nag-encode lang tayo kami kanina. Tapos, ayan, 900 na siya. Si Sir Chris, alam ko 1.5 na rin si Sir Chris. Influencer 1.5. Si Sheena. And then, ito yung sa wife ko as influencer 900. Tapos, ito po ako. So, influencer 1.5. Ayan, si Sir Mark na taga Palawan. So, yan yung kitaan ng isang influencer 1.5. So, ito si Ma'am Cathy, yung wife ni Sir Edsel, si Coach Rochelle. And then, ito si Topper. Actually, si Topper is Prodigy 5K na po siya. So, na-promote. Ito si Sir Bry, and maganda sa mga hindi pa nakakapanood is panoorin po natin ito. Once you learn about economy, you'll never get broke. When I started with economy, I was financially struggling. So I was really praying for an opportunity to come. And God really gives or answers through opportunities. One day, during my birthday, one of my friends came, and he was actually from economy. And he was able to explain, what economy is all about. And that actually hits me. And on that day, I decided to sign up. From there, I got really interested in learning about forex trading. And when I started to earn from the financial markets, I'm very excited because it became a lifestyle. Like when I need to go to the coffee shop, I just trade for $10 and I have money. And if I need to go to the groceries, I just trade a certain amount and then I have money for my groceries. So, economy can actually be very life-changing. I would always tell to the people that I talk to that once you learn about economy, you'll never get broke. So, I hope that more Filipinos will be able to experience the services and the products that we offer here in our company. Okay, yun si Coach Bry, so Prodigy 5K. So nagte-trade at the same time nga sabi ko nga, ang galing, hindi pala kita yung sulat dito. Ayan, so si Coach Edsel as Icon 15. Ayan, so 3,750. Ayan po siya.
Per week po ito 3,750 per week. Kasi nga po 1,500 siya. Ay, 15,000 siya. 15,000. Yan. So, si Coach Gio or Jeremiah Victorino. So, ito siya. Batang-bata, 25 years old. They need to hear economy because it can really change their lives. When I started this company, I was like skeptical also when it comes to trading. I don't know how to do this. I don't know where to start. But with economy, what I really appreciate is they help me to educate and develop the skills when it comes to trading. Also, what I love, the copy trading. So I just copy and paste, not just to copy, but also to understand how the trader think and how they decide to take that trade. Hi guys, ang ganda ng weather and ang ganda din ng trade signal na nakuha ko from Plutos. So nagsabi siya, buy gold, yan, 1992. So ngayon, nagpo-profit na tayo and we are making $92. When I really learned and my belief went high to this company, after 3 months doing this, I was able to resign my job. And what I really love is the freedom. The freedom to do the things that I really love to do. And also, I want to impart this kind of lifestyle to a lot of Filipinos who are struggling. So having a additional income like this will really help them to have a breakthrough when it comes to their finances. Yon, si Coach Gio, no? So, sabi ni Ma'am, hab na recording. Yes po. Sige po. Sasend ko po. Ayan. So, ano nga ba yung summary ng mga makukuha? Since most of you naman here is under ng organization ko, so, hindi ko na kayo sisingilin, syempre. Actually, hindi na naman talaga ako naniningil, no? So, as long as under na, kasi ang ginagawa ko lang, so, kapag under ng organization, yung sila lang po yung kadalasan tinuturuan ko talaga. Alam ni, saan na siya? Alam ni Sir Ed yan, no? Na hindi po ako basta nagtuturo din sa iba. Kasi nga po, syempre, minamanage natin yung time din natin. So, I'm spending most of my time dun sa mga tao na deserve to, which is yung team ko po. Or since most of those people is nandito, yan, so welcome po kayo, no, sa team. Is there a chance that I can have this video? Yes po. 926-502. Yes po. Kung sino ka man, yes po. So, tuturuan ko po kayo face-to-face or pwedeng Zoom, pwedeng face-to-face or Zoom or group or anything. As long as matuto, no? Tuturuan ng broker account, MetaTrader, paano mag-execute ng trades. Very basic, no? Risk management, yung kinuwento ko kanina. Si Clem, ayan. So, hello po. Ayan, so setting ng break-even, stop loss, and the importance of it. Okay, so ito yung natutunan ko 2 years after ko na ng trading. Meaning, nag-start po ako 2020, so natutunan ko lang siya 2022 na. So, matagal na po, no? Pero nung natutunan ko tong idea ng break-even, yan ay nagpabago ng landas ng pagda-trade ko. Okay po? So, pag natutunan nyo yan, I know, so makakatulong din siya sa inyo. So, Economic Calibrate Academy, value 25,000. Para sa akin po ito, value po pinag-uusapan natin. VIP signals natin, actually, mas malaki pa kaysa sa 25,000. Kasi nga po, pag sinabayan natin itong mga VIP signals natin, is pwede tayong kumita agad. Diba po? So, ganun lang kasimple. And then, meron din tayong tinatawag na Manara Scanner. So, si Manara Scanner, kung ikaw ang papagawa ng AI, mahal yan. Tama? Gagastos ka ng malaki to develop. So, kailangan mo dyan is maraming pera. Diba? So, ang kagandahan dito kay economy is magagamit mo na siya. So, di mo na kailangan mag-develop ng something on your own. So, lahat ng yan, ang value niyan in total is 120,000 pesos. Pero since bababa yan, diba? Kasi nga, nilanggal na natin yung itong number 1, for example. So, ang good news is hindi mo siya babayaran ng 120, hindi 60, hindi rin siya 20. So, ang babayaran mo lang is 8,800 pesos. Do you have English training po, sir? Para sa mga foreigners, yes, pwede po ako mag-conduct ng English. Pero I hope po na one day is 100% kayo na po or other people na talagang taga-diyan yung magturo para at least mas, kumbaga mas ma-appreciate nila yung about trading po, no? Kasi pag ako, syempre, hindi naman po kung ganun kahusay pa sa pag-English. But I can teach them po. Okay po? So, tuturuan po natin. Tsatsagayin po natin yan. Gusto nyo po kahit 5 oras pa tayo magturuan dito. Diba? So, para matuto po sila. And then after that,
siyempre mas maganda rin na meron na rin na nag-guide talaga sa kanila na talagang yung time, actually ang pinaka-challenging din dyan is yung time din, di ba po? Pero yes, kaya natin yan. Turuan natin sila. So 8,800 pesos lang, napakasimple, no? So matututo na sila. Okay? So sa mga bago, lagi ko sinasabi na i-maximize natin yung academy natin. Kasi karamihan po nandun na yung mga pinaka-basics ng about trading. So ang pinakakailangan lang natin matutunan tayo po as ano is yung paano mag-execute ng trades. And the rest, nasa academy na po yun. Okay? So yan. So ito is tong slot is I think ngayon is 2 na lang yung available na slot. So bahala na kayo. So ito yung laman niya ng 149 natin. So kasama yung ating academy, andyan si Iminus, yung Manara, and so on. Okay, so nandiyan na rin yung ating crypto wallet. So nandun sa loob. Okay po, so 8,800. So next natin is, maganda mapanood din natin to. So guys, so nandito tayo sa Thailand ngayon and we have a beautiful view ng coffee shop and a river here, no? So naalala ko yung kwento ng isang tao, no? So meron kasing nagkaroon ng malakas na bagyo and yung bahay niya tabi ng ilog, okay? So sabi ng local government doon is kailangan na mag-evacuate dahil delikado doon sa place na yun, pwedeng bumaha. And truly enough, after 1 hour, yung baha umabot sa tuhod, okay? So, may unang rescue dumating. Naka 4x4 na truck, no? Ng sundalo. Tinatawag yung mga residente na kailangan na mag-evacuate. Pero this man, he refuses. Sabi niya, matindi yung pananampalataya ko, matindi yung faith ko that God will save me. So, after 1 hour, no, nagpaiwan siya sa bahay niya. Truly enough, tumaas yung level ng tubig. Okay, yung baha. Umabot ngayon sa 2nd floor ng bahay niya. And may second rescue dumating. Alam nyo ano? Boat. Rescue boat. So tinatawag yung mga nagpaiwan na residente and tinawag din tong taong to. But again, he said to the rescuer, matindi yung pananampalataya ko, matindi yung faith ko that God will save me. So nagpaiwan siya. And then after 1 hour, tumaas ulit yung level ng tubig, umabot na sa bubong or sa roof ng bahay niya. Okay? So nangyari, may third rescue dumating, isang helicopter. But again, what he said to the rescuer, God will save me. I have faith. So after 1 hour, alam mo saan nangyari sa kanya? Kinabukasan, nasa langit na siya. And ang unang niyang tinanong kay Lord, God, why didn't you save me? Ang sabi sa kanya ni God, ano ka ba, 3 opportunities na yung binigay ko sa'yo, but you refuses it. So ano point ng story? So if you saw an opportunity guys, don't miss this out. You just need to be sensitive sa mga opportunities na pinipresent sa'yo. Baka yan na yung answered prayer na matagal mo nang pinagdadasal. Yun lang guys. So yun, nasa video na yun si Coach Gio, no? Yung batang-bata na icon 15 natin. So sabi nga natin, take risk or lose the chance. So wala naman po ako nakitang tao na talagang bumabata, 'di ba? So unless palabas 'yun, 'di ba? Pero in reality, most of us or all of us is tumatanda po tayo. So yung husay, galing at talino mo ngayon para maunawaan yung trading is this is the perfect time. Kasi pag pinalipas mo pa to ng another year or several years, hindi na tayo ganun kabilis na makakapag-pick up ng idea about trading. So mahihirapan tayo. Okay po. So ako mismo personally, ang dami ko nakikita na kung kailan po sila talaga nagkaedad, no, sa kanila sila nagkaka-interest about trading. May mali ba doon, sir? Wala po. Okay, wala namang mali doon. Ang magiging mali lang is kapag ngayon na kung kailan yung tamang panahon para maaral mo siya is palilipasin mo pa. Okay? Kasi sayang po yung opportunity. And itong opportunity na to is ito po yung nakatulong sa amin na talagang magkaroon ng breakthrough kahit papano sa negosyo na kahit hindi ka nagpapaship, hindi ka nagbebenta, or hindi ka nagbabahay-bahay, di ba? So, hindi ka nagpa-flyering and so on, is magkakaroon ka ng profit. So, imagine yung convenience na kayang ibigay sa iyo ng trading, di ba? Tapos ma-maximize mo pa yung affiliate marketing, for example, na talagang napakalaki din ng tulong. Kasi hindi lang naman ikaw yung dapat na makakita ng ganda ng economy. Di ba po? Yung kaya niyang ibigay. What if there are several more people na makakakita nito because of you? Di ba po?
So, yun lang naman yung goal natin is to help more people po dito na makita yung economy. Alright, so may guhit-guhit ako. Ayan. So, if you are watching this, ayan, YouTube or ganito, webinar, so, alin ka dito? So, pili ka na lang. Is either you are number 1. So, you are ready na to start learning and start earning sa economy. So, you want to sign up na rin agad-agad. So, message mo na yung tao na nag-send sa'yo nitong link na to. So, if you are super interested but you have some questions, so pwede ka mag-message sa akin or mag-message ka kung sino yung nag-refer sa'yo nitong webinar na to. And if ever you are not interested naman, okay lang din po yun. But you know some people na magkakaroon ng interest sa trading, for example, or sa system na meron tayo and the tools that we have, so message mo lang din yung tao na nag-refer sa'yo nito para pwede mong ikwento kung sino yung mga yun. For example, yung tito ko or yung tita ko or yung pinsan ko. Maaring mas kaya niya to or mas gusto niya tong gawin. So, ikaw ngayon yung maging daan para makita rin ng mga tao na yon yung economy. Okay po? So, now is the time to act, sabi nga natin. So, ito ay tapos na. Ayan. So, hindi ko pa siya na-update. I think baka next week. Yes, that was June na pala, no? Bilis. Oo nga, no? You know, so, June 1. So, possible magkaroon ng webinar tayo ulit. Hinantay ko lang yung ganitong bago. So, kadalasan every Saturday naman is may webinar. Nitong nakaraan lang na Saturday, wala kasi may event po. Okay, so yun lang naman. If ever na may mga questions po kayo, now is the time for you to ask po para masagot natin yung mga tanong nyo. So, meron po bang question? Si Sir John, for example, or si Jefferson, or si Sir Elmer, si Ma'am ba yung Honey? I think, no? So, yan, si Ma'am Susette, baka may question po, or si Ma'am Ruby. May question po ba? Kung wala na pong question, edi umpisahan na natin. Diba? So, ganun lang naman yun. So, kung ang question, katulad ng question ni Ma'am Susette is kung merong English na training, yes, we can do it po. Okay po. So, pwede natin gawin. Then, record din natin at the same time. So, tuturuan natin sila kung paano mag-execute po ng trade. Okay? So, pag natutunan, edi go, dire-diretso na po yun. Okay, so question guys. May question po ba? Si Sir John? No question po sir, salamat po. Okay. So kung wala naman pong questions, maraming salamat po. I-message nyo na po yung nag-refer sa inyo dito. And pagtulungan po natin yung negosyo natin. Okay po? Sa mga Tagalog naman po no, na nakakaintindi, so mas madali po tayong makakapag-usap-usap kung paano po ginagawa yung business natin. Okay, so yan lang naman guys. 9 PM po. US time. Ang alin po yun, ma'am? Ayan. Alin po yung 9 PM po? Ang mag-training po ba? Ano po yan? Schedule with ano daw? Mag-join, schedule tayo with you po. Tomorrow po ba yun? Kailang 9 PM po? Usually 9 PM po sila dito available. So 9 PM US time, that was 9 AM, no? 9 AM Philippine time po yun. Tama po ba? Yes, sir, 9 AM. O, di ba? Galing ko na, no? So, pagka ano naman, Europe side naman, kadalasan 6 hours in difference. No. So, kapag around US, mga 12 hours and so on in difference. Okay, sige po. Schedule po natin para maturuan po natin sila. Okay, sige po. Ayan. So maraming salamat po guys sa oras nyo na nilaan po dito. And I hope magkatulungan po tayo dito sa mundo ng trading po. So thank you everyone. So bye guys. Thank you, sir. Thank you. Sige po. Salamat po. Bye po. Good evening. Thank you. Thank you po, Sir Eman. Sige po. You're welcome po.